Sa umagang ito, no, may isa na akong gustong itanong. And, kapatid, kumusta? Bali yan yung pinaka magiging title ng message natin sa umagang ito. No? Ulitin ko lang, kapatid, kumusta? Okay. So, samahan niyo ako sa Psalm 42. No? Psalm detail na, no? Sa Bible reading. And katulad ni Brother Edward kanina, magbabasa rin tayo ng buong chapter ng Psalms. So, sa Psalms 42. Okay? So, medyo mahaba-haba. 11 verses din. And, pwede bang katulad ng kanina, sabayan niyo ako sa pagbasa, no? Yung malakas din, yung may tono. Okay? So, basahin natin verse 1. Okay? So, 1, 2, 3, read. Kung paano mag-usa ay nananabig sa batis na umaagos, ngayon nananabig ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Verse 2. Aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos. Sa buhay ng Diyos, kailan ako makakating at makita ang mukha ng Diyos. 3. Ang aking kaluluwa ay naging aking pagkain araw at gabi. Habang ang mga tao sa akin ay nagsasabi, nasaan ang iyong Diyos? 4. Ang mga bagay na ito ay aking naalala. Habang sa puso ay inubuhos ko ang aking kaluluwa. Kung paano ako'y sumama sa karumihan at sa paglakad sa bahay ng Diyos. Sila'y aking pinagpapalayan na may awit na pagpupuri at sigaw ng tagalakan. Napakaraming tao na nagdiriwang ng masistahan. 5. Bakit ka nalulog o kaluluwa? Bakit ka napapagabag sa loob ko? Pumasok ka sa Diyos na manugsay muling pupurihin ko dahil sa kaligtasan mula sa kanyang harapan. 6. O Diyos ko, ang aking kaluluwa ay nagdudulong sa loob ko. Dahil aking naaalala ka mula sa lupain ng kalutan at ng hamon mula sa bundok ng lupa. 7. Ang kalaliman ay tumatawag sa kalaliman sa bundok ng iyong matataas na talon. Lahat ng iyong alon at iyong lalaking alon sa akin ay tumawag. Pag-araw ay utusan ng Panginoon ang kanyang tapat na pag-ibig. At sa gabi ay kasama ko ang kanyang awit. Isang panalangin sa Diyos ng aking buhay. Sinasabi ko sa Diyos na aking malaking bato. Bakit pinalimutan mo ako? Bakit ako'y tumatangis sa paghayop dahil sa kapitan na awit ko? Okay? Tulad ng matuturo ng aking mga buto. Ang aking mga kaaway, inuuya ako. Habang patuloy nila sinasabi sa akin, nasaan ang Diyos mo? Last verse. Bakit ka nalulumo o kaluluwa ko? At bakit ka napapagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos, sapagkat siya'y muling pupurihin ko, ang tulong sa aking harapan at Diyos ko. So, bago tayo mag-proceed na tayo muna yung mga manalangin. Hallelujah, Lord God. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, Lord, sa umaga nito. Maraming salamat, Lord, sa mensahe or sa verse na yung ibigay sa amin, Lord, upang pagbulay-bulayan. Bagaman medyo mahirap, Lord God, alam ko na bibigyan niyo ako ng kaunawaan upang maintindihan at may sapanghoy ang mga mensahe namin maririnig, Lord God. Bigyan niyo kami ng bukas na tenga, mga puso at isipan, Lord God, na naway mapasukin namin, Lord God, sa aming mga buhay ang mga mensahe maririnig, Lord God. Linisin niyo kami, Lord, patawarin sa aming mga pagkakasala. Ikaw lang ang malatakilan, may taas, Lord God. Gamitin niyo lamang po ako, Lord, bilang taluyan ng mga salita. Nag-iilapit gamit, Lord God, sa mga kapatiran ko. And ngayon din, Lord, ikaw magbigay ng karunungan at skills, Lord God, sa pag-deliver ng message nito, Lord God. Muli, Lord, samahan kami. Gabay namin ang banal na Espiritu, Lord God. Sa inyo po, paborituan natin pagsamba sa ng pangalan ng Jesus. Amen. Tignan pala ba natin ito? So, kung nasundan nyo man, no? Actually, medyo mahirap kasi yung version ng kanina. Dahil medyo lumang Tagalog ito. Pero pagka meron kayong yung magandang balita, mas simplified ng konti, pero komplikado pa rin kung papakinggan. Pero kung napansin nyo, kung sinundan nyo talaga sa mata nyo, sa sariling Bible, or kung narinig nyo, or tsaka nakita yung mga words na ginagamit doon,
Yung chapter na yun, chapter 42 rather, nagpapakita ng barugdog na damdamin nung sumulat ng chapter na yun. Hindi ko lang kung nakita niyo, di ba, sa ibang parts na parang antindi ng nararamdaman nung sumulat nun. And according sa iba, no? According sa Google in general, kasi sinerch ko rin kung sino sumulat. Ang sabi doon, ang sumulat daw is si Haring David. May daw, hindi sigurado. Kasi masyadong maraming chapters yan, no? Hindi natin alam kung kinompile lang ba yung Psalms ng iba't ibang sumulat, tapos pinagsama-sama bilang isang libro na magiging Psalms, or yung buong chapter 1 hanggang dulo, si Haring David ba yung sumulat. Pero, considering, no, halimbawa, baka si Haring David talaga, kung si Haring David yun, masasabi natin na parang pwede natin i-associate yung sarili natin sa kanya, di ba? Haring David, Kristiyano. Tayo, Kristiyano rin, tama? Hala, hindi sila Kristiyano. Kristiyano rin ba tayo? Tama? So, pwede natin ilagay yung sarili natin na kunwari tayo si Haring David na sinasabi natin yung or sinasambit yung chapter 42 na yan. And kung naintindihan man natin yung message kanina ng chapter 42, kung hindi, babalikan naman natin dahil yan yung magiging pinaka-focus natin. Kung makikita natin doon na nabanggit ko kayo na yung term na marugdog, parang malalim pa yun sa kalungkutan eh. Kasi parang may ano sa dibdib. Nakikita siya ba yung point? Marugdog, yung pagkaka-express, kung si Haring David man yung sumulat na, no? So, yung pagkaka-express ni Haring David ng damdamin niya, marugdog at saka malalim talaga yung parang emosyon, mabigat, tama? And isipin mo, ikaw yung nasa sitwasyon niya or ikaw yung parang sumasambit yung chapter 42 na yun, di ba? Kasi yung chapter 42 na yun, marahil yung iba sa atin makaka-relate doon, no? Kasi yung pinaka-meaning ng 42, about siya dun sa parang yung writer or si Haring David is naglo-long or longing dun sa presence ni Lord. Gets niyo ba yung longing? Parang ni-yearn. Parang ninanais niyang maramdaman ulit yung presensya o yung feeling ng Diyos. Kayo po, kahit siguro magtanong ako ngayon, no, feeling ko may sasagot ng oo, na minsan nararamdaman niyo yung parang ang plain. Na-feel niyo na ba yun? Yung parang wala kayong maramdaman. Diba? Nagpa-pray ka, nag-attend kang Bible study, nagsisimba. Or nagpa-praise and worship, sige. Pero kahit na ina-attend mo, di ba parang wala? Meron ba naka-feel na? Or meron ba nakaka-feel ka sa lukuyan? Siguro hindi kayo sumasagot para hindi malaman ng katabi, pero panigurado meron, tama? And nakakatakot yung feeling na yun. Ako personally, no? Na lalo na pag nabibisi talaga, yung wala ka ng oras talaga mahilan sa Diyos. Yung gusto mong gusto mong marinig, gusto mong makakonekta. Parang wifi lang, di ba? Pero kahit anong attempt mo, di ba, ayaw mag-connect. Tama ba? Na-feel nyo na? Baka mamaya ako lang naka-feel dito. Para sa akin lang pala yung message. Pero meron, tama? Kasi according dun sa research na nakita ko dun sa online, mukha lang komplikado, pero ang sabi lang, na 120 people yung lagi nagsusearch ng bakit daw pa nagsisimba sila, nalulungkot sila. 120 people per month. And sabi rin dun sa research na yun, na ang average na number ng mga tao sa church, siguro sa US to, no? Ang average number nila 200. So kung 120 yung laging or yung monthly na nagsa-search ng bakit sila nade-depress at nalulungkot kapag nasa church. So sabi doon, 60% ng mga nag-a-attend nakakaramdam ng gano'n. So halimbawa sa akin, 6 out of 10 marahil baka nakakaramdam ng gano'n, na depression or sadness. Hindi lang depression kasi depression ay mas malalim na form ng kalungkutan na yan. Iba naman yung sadness lang, nalulungkot ko lang dahil namatayan or may naranasan na sobrang bigat na problema. Pero yun nga, makikita nyo, no? Higit kalahati ng mga miyembro sa isang simbahan pala, nakakaramdam ng ganong bigat na feelings. Tama ba?
Kaya kung nakita niyo yung kanina, di ba, sa chapter 42, anong sabi nating term? Marugdog. Tama? So mabigat, kahit si Haring David pala na hari na, at saka ang tawag na sa kanya, di ba? The man after God's own heart. Ganun na siya kalapit sa Diyos, pero nakaramdam pa rin siya ng ganun. So, walang excuse. Ang meaning lang nito, no? Para sa akin, ito, opinion ko lang tong part na to, na hindi naman natin ma-eliminate talaga yung mga karanasan na ganitong nakakaramdam ng lungkot or bigat ng damdamin. Kahit na sabihin mong pastor ka, song leader, musician, or kahit kayo na miyembro. Tama po ba? Nandiyan pa po ba kayo? Nasusundan niyo po yung message natin. Na yun nga, ulitin ko lang, no? Na yung chapter 42 na yun, talagang nilulong niya, ninunais niya na maramdaman ulit si Lord. And sabi nga natin na higit kalahati or 60% ng mga tao sa church, sabi sa research, nakakaramdam din ng lungkot. Marahil yung lungkot din na yun, nagiging reason para ma-disconnect tayo or feeling natin disconnected tayo. Kasi minsan, di ka naman pala malayo sa Diyos. Kaso dahil lang puno ka ng lungkot, akala mo malayo ka. Hindi mo alam, nakatalikod ka lang parang gano'n, pero nasa likod mo si Lord. Kasi in the first place, hindi naman si Lord yung namalayo, kundi tayo. So, pwede bang kasi sa umagang to ang dahil ng title natin, diba, kapatid, kumusta? Pwede bang kamustahin mo yung katabi mo? Katabi, pwede ka rin namang sumagot sa katabi mo. Sabihin mo kung ano yung nararamdaman mo. Kasi alam niyo, no? Kaya yun yung parang nasabi kong binigay ni Lord na title talaga. Sabi nga natin ngayon na part talaga yung lungkot sa buhay, tama? Mga pa-Kristiyano, sabi nga pastor, musician, singer, song leader, lahat yan, makakaranas ng kalungkutan. Pero alam niyo, no? Bilang psychology rin yung field ko. Yan kasi parang nagiging, palagi kapag nag-message, no? Paano po makukonekta yung psychology? Na napaka-isang importanteng bagay sa tao na hindi lang natin masyado nang mamalayan. Paano ko siya makakonekta sa mga message ni Lord? And sabi nga natin, ulitin ko lang, dahil lagi naman nandiyan ang kalungkutan, ang parang isang magagawa natin lagi is kumustahin yung bawat isa. Tama ba? Kasi meron sa atin siguro na may nakita ko mga iba, di ba? Na talagang hindi kinamusta yung katabi, hindi man lang tinanong. Pero hindi mo alam na baka yung pagtanong mong gano'n kahit nasabi mong inutos ko lang sa inyo. Yung mapakitaan mo lang sa nangiti, di ba? Malaking bagay na sa iba yun. Kasi yung ibang tao, most likely mga lalaki, no? Kasi yung mga lalaki, hindi masyadong affectionate ng mga yan. So, kahit tanungin mo lang ng minsanan niya, kahit pabiro lang sa lalaki. Mag-share yan, most likely. Not all the time, pero malaking chance na naghihintay lang yung mga tao na yan. Or kahit kayo, naghihintay lang kayo na may mga musta sa inyo. Tama ba? And, di ba pagka nasasabi mo, yung nararamdaman mo, parang laking bawas sa bigat. Tama? Nabigay mo na-release mo Kaya, yan yung importance din ng mga fellowship na nangyayari, di ba? Yung, hindi naman kailangan laging may verse or kasi pa nag-uusap kayo, lalabas at lalabas din yan, no? Na susuportahan mo ng Word of God, o yung mga kahit may clean quotation lang na parang alam niyo makakapagpalakas sa bawat isa. Tama ba? So umagang ito, marami tayong dapat kamustahin sa buhay-buhay natin. So, pwede kamustahin yung trabaho, yung pamilya, yung pag-aaral, etc. Pero sa umagang ito, meron tayong 4 lang na muna na i-focus. Kasi kung higit pa sa 4 to, baka sobra may ng page natin. So, ang una nating kakamustahin na yung feelings. So, sabihin niyo sa katabi, kamusta ang iyong feelings? Anong sagot ng katabi niyo? Kamusta daw yung feelings niyo? Malungkot? Masaya? Ano? May sagot ba sila?
So at least sumasagot, no? Kasi sabi nga natin, yan yung parang magiging tool natin para mabuhasan yung bigat, yung magkamustahan. So, una natin kamustahin sa mga katabi natin, so sa bawat isa, yung feelings nila. So siguro, mayroon na sumagot ng masaya, tama? Lalo na, siyempre, nandito kayo ngayon. Kaso baka nalungkot kayo kasi wala si pastor. Iba yung lumabas, di ba? Yung anak niya yung lumabas or tumayo. Malungkot din po ako pag... Pero yun nga, baka anak, masaya kayo dahil kailan may sahod. Hindi, malayo pa yung sahod. Pero sa sahod na yan, next week, tama? So, siguro masaya kayo pag gano'n, o kaya mga estudyante, kasalukuyan na walang pasok, tama ba? O masaya din yung mga magulang kasi hindi gigising na maaga or magluluto, tama ba? Maraming reason para maging masaya. Pero, siyempre, pag masaya tayo, hindi naman tayo madalas, parang hindi mo naman gustong i-share na feel mo kasi masaya ka lang. Wala kang bigat, wala kang ano. Kapag kayo mga tao nasa ganyang emosyon, kapag masaya or tama ba yung term ko na ecstatic, parang lalim, no? Basta another form lang yun ng saya para mas matindi. Mas matinding saya nararamdaman. Pagka nandun tayo sa ganong state, di naman natin nahanapin yung mga kapatiran, tama? Di naman parang, uy, nasa si brother, si sister, gusto kong i-share sa kanya na masaya ako ngayon. Siguro pinapost natin sa Facebook, pero hindi yung sharing talaga na i-share mo sa kapatid mo na kung ano yung estado mo ngayon. Madalas, sinishare natin kung or naghahanap tayo ng mga namusta sa atin kapag alam ko, feeling ko, alam niyo na ito eh. Number one, kapag tayo malungkot. Tama ba? Yun yung mga times talaga na gusto natin ng may mga namusta. Tama ba? Amen po ba? So, doon sa binasa natin kanina sa Psalm 42, and binanggit nga natin kanina na nandun yung pagiging marugdog ng nararamdaman ni Haring David. Kung siya man yung sumulat, take note ha, ginagamit lang po natin siya pero hindi ibig sabihin na sure ako na siya yung sumulat and kahit yung mga Bible scholar. Pero for the sake lang na hindi ko tinutukoy na hindi ko sinasabi yung sumulat, gamitin na lang natin yung pangalang Haring David. Okay ba yan? So, yun nga, makikita natin dun sa sulat ni Haring David na mabigat yung nararamdaman niya. Pero, ang pinagkaiba lang, no, doon sa chapter kasi na yun, wala naman talagang pangumusta nangyari doon eh. Ang gusto lang natin i-focus doon sa 42 is that yung nafe-feel na bigat, kahit yung ganong kataas sa tao, nararamdaman niya yun. Kaya nga, di ba, ang binigay nating solusyon kanina, doon sa case kasi ni Haring David, ang naging paraan niya is yung pag-awit, o kaya yung parang pag-express talaga yung emotion niya, di ba? Pero wala siyang directly kausap na tao. Ang marahil kausap niya dyan is si Lord. Tama ba? Na dinudulog niya directly yung mga frustrations, sadness, yung stress, and yun nga, yung pag-yearn. Y-E-A-R-N. Pag-yearn, pag-nanais na kay Lord. So, masasabi rin siguro natin na pangangamusta rin yan, pero indirect siguro. Pero doon sa mga parts na ito, no? Sa Psalm 42, tignan lang natin sa verse 3. Bali, meron tayong apat na verse doon na kung titignan lang naman yung kalahating part nila. Kung saan makikita natin na nagkaroon talaga ng sadness doon, pwede mo tignan yung verse 3. Sabi niya, di ba sa una, ang aking mga luha ay naging aking pagkain araw at gabi. Di ba? Parang, kung saan ko hindi natin yun, dito sa version ko, araw-gabi tumataghoy, gabi't araw tumatangis, naging tanging pagkain ko'y mga luha sa pag-ibig. Nag-gets nyo ba yan? Na-imagine nyo? Yung sa pag-iyak niya, tipong umaabot na sa bibig. Diba? Na nagiging pagkain na daw niya yung luha niya, or in short, ganun yung pag-agos ng luha niya, na tipong, kasi kung yung luha mo, hanggang dito lang, hindi naman awal sa bibig yan eh. Diba? Yung baka mababa lang yung lungkot mo. Pero sabihin, umabot sa bibig, and naging pagkain niya na araw at gabi. So sabihin, parang, masabi natin na non-stop na nakakaranas siya ng ganong kalalim na kalungkutan. Nakuha niyang nakuha niyang umabot sa bibig at ginamit pa niya yung term na naging pagkain na araw at gabi. So, di ba napakabigat ng feeling na yun? Tayo nga, baka isang araw or ilang oras ka na malungkot, parang feeling mo, binagsak na sa iyo yung mundo. Paano pa kaya yung ganong sitwasyon, di ba? Ganun din sa verse 5, kinarin natin.
bakit ka nandulumo o kaluluwa ko? Bakit ka napapagabag sa loob ko? So sa akin naman, ang kinuha ko doon, no, yung bakit ako nandulumo, bakit ako nagdarandam? So sa kina-question niya, yung nafe-feel niya. Siguro, umabot din tayo sa ganitong point no, na parang Kristiyano ako, tumatayo ako. Bakit ko nafe-feel to? Di ba dapat, dahil ako yung pinapaintin nila, ako yung tumatayo, dapat perfect ako. Di ba? Naisip din ba ito ng ibang kapatiran dito? Di ba, mga leaders, some leaders, di ba? Actually, kahit lahat tayo, kahit mga members, sagutin niyo na lang sa isip niyo. Kahit pa kayo napapakasyon kayo na parang, bakit ako nandulumo, bakit ako nagdarandam? May sagot na po ba kayo? Tanongin yung sarili niyo, at subukan niyo sagutin. Pero palagi ko walang lalabas na clear na sagot. Kasi minsan dumarating lang talaga yung ganyan na kahit tayo hindi natin masagot kung bakit natin nararamdaman yung isang bagay. Tama ba? At yung part na sinasabi ko umpisa pa lang tayo, no? Na number 1. Yung part na sinasabi ko parang ang hirap na parang paano ko i-express kay Diyos at papaintindi. Kasi usually yung pangangamustang ganito, one-on-one nangyayari ito eh. Kung related nga sa counseling or sa psychology. Pero yung ganitong maramihan, yung pangangamustahin mo, medyo challenging. Kaya please bear with me, no? Kapag parang hindi nyo masyado maintindihan. Susubukan ko naman, nakikita niyo yun, ulit-ulit ko para mas maintindihan nyo. Yan yun nga, sa verse 5, sabi niya, bakit ako nalulumo? Bakit ako nagdarandam? So again, subukan nyo tanongin ang sarili nyo. And alamin yung kasagutan. Kasi balikan lang pala, di ba sabi natin yun, kamustahin natin yung feelings natin, yun yung number 1, tama? Itong purpose kasi ng number 1, kapag di natin masyado naintindihan to, mahirapan tayo sa 2, 3, and 4 kasi bali itong number 1 at tinatawag natin diagnostic. May term na naman. Bakit na naman may English na yun? Diagnostic, parang kumbaga sa mga test lang sa school, yung pre-test. Okay, yung parang alamin mo lang anong alam ng bata. Sa akin naman, naalamin natin ano ba yung nararamdaman natin ngayon. Kasalukuyan lang. Hindi yung dating naramdaman mo kahapon, naramdaman mo nung kaninang umaga. Yung ngayon, kasalukuyan. Kaya, nabanggit ko na rin yun. Sige, i-recall nyo. Kasi kailangan dito sa message na to na medyo may active recall tayo. Pa-term na naman. Active recall, parang ibalikan mo yung nararamdaman mo. Active ka, di ba? So, kasalukuyan. Tapos i-recall, alalahanin. Alalahanin mo yung nararamdaman mo ngayon or isipin mo yung nararamdaman mo ngayon. Tapos, i-connecta mo siya sa mga naririnig mo. Tama? Kasi hindi naman pinipilit na lahat sa oras na ito, malungkot, di ba? Mali ko ba kung masaya pala talaga kayo, tapos nalulungkot na lang kayo dahil sa pinag-uusapan natin. Di ba? So, good thing na nandun na kayo sa saya. At least, baka petiks-petiks na lang sa inyo yung message. Pero ikaw taong nakikinig, nakakaranas ka na ng ganitong kalungkutan o bigat sa loob. I-recall mo nga, yung nafe-feel mo, yung totoo mong nararamdaman. Hindi mo kailangan sabihin kahit kanino, sa isip mo lang. And i-ugnay mo dun sa mga sinishare natin ngayong umaga. Okay po ba yan? Okay po ba? So, tulog na po ba kayo? Parang may nakikita ako nakapikit eh. O baka sa ilaw lang. Ay, hindi. Gising pa sila. Okay, practice lang ha. Anong feeling mo ngayon? Talk, ganun. Pero pinag-usapan natin sa sadness, okay? So, tignan din natin sa verse 10, Psalm 42. May part din doon eh. Nakalagay na tulad ng pagkadurog ng aking mga buto, ang aking mga kaaway, tinutuya ko. Habang patuloy nilang sinasabi sa akin nasaan ang Diyos mo. Pero dito sa akin, sa magandang balita, ang sabi naman, may ginawa kong part. Ang kalooban ko'y nanghihina sa pagkutya ng kalaban. Imagine, sabi natin, si Haring David, yung sumulat nito. And, imagine mo yun, bilang isang hari, nakakaranas pa rin pala sila ng panghihina ng loob dahil sa pangkutya. Nililiteral lang natin ang mga sinasabi, pero pwedeng gawin din natin ganito. Hindi pangmutya yung source of panghihina ng loob natin. Pwedeng problema sa buhay. General lang yung sinabi ko. Kung gusto yung specific, halimbawa, yung kawalan ng financial.
pwedeng yan yung magiging source ng panghihina ng loob. Tama ba? Ako ram, danas na danas ko yan. Kaya nanghihina ako, di ba? Dahil sabi mo, puro OJT, walang kita. And siguro sa iba may iba pang rason. Sa mga estudyante kasi tapos na kayo mag-aaral, kaya petics na lang, di ba? Pero usually sa mga magulang, lalo na sa mga nanay natin na nag-Mother's Day ngayon, siyempre nagiging source ng panghihina ng loob nila yung tayo-tayo ko dyan, wala ka namang binibigay sa wala kang inaabot sa akin, wala kang regalo, di ba? Dapat, ang mga anak, sagot nyo na, no? Bilang anak, ako na yung best na regalo sa iyo. Diba? Kayo na, babe, baka hindi sumasagot yung mga bata, baka feeling nila hindi pa sila yung best na regalo. Pero anyway, no? Ngayon nga, maraming pwede maging source ng ating panghihina ng loob. And sabi natin kanina, na normal lang yung mga yan. Normal lang na nararamdaman yung mga yan. Pero ang hindi normal is yung mag-stay tayo sa mga ganong sitwasyon. Tama ba? Hindi pwedeng porke nadapa ka ngayon, nakadapa ka na habang buhay. Tama? Tama po ba? So sa last thing natin sa verse 11, actually ito yung pinaka-focus talaga eh. Yung buong chapter 11. Pero kunin lang muna natin yung unang part, no? Yung bakit ka nang lulumo o kaluluwa ko. At bakit ka nababagabag sa loob ko. Sa akin naman, sabi dito, mas madali yung words niya, no? Bali, sabi dito, bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdarangdam? Kanina sa 5, sabi niya, bakit ako nalulumo? Bakit ako nagdarangdam? Sa verse 11 naman, bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdarangdam? Nakikita niyo, all throughout, simula chapter 1 hanggang verse 11, consistently, inaano niya yung sarili niya, parang, bakit ko nararamdaman to? Di ba? So kayo rin, sa sitwasyon niyo, alam ko, nasubukan niyo na rin to or ginawa niyo na rin to na parang, bakit ko nararanasan to? Bakit ko nararamdaman? Tama ba? Kung may magsabi mang hindi dito na hindi pa yun ginawa yun, most likely, hindi totoo yung sinasabi niyo. Kasi bilang Kristiyano, ayaw gamitin yung word na pusta eh. Pero English na lang, I bet na lahat tayo kinestyon na yun. Na bakit ko nararamdaman to? Kasi nga, sabi nga natin, hari na to, pero naranasan pa rin yan, tsaka nakukuha pa rin yung question yung mga ganyan. Tayo pa kaya ng mga, hindi naman tayo mababang nila lang, pero mga simpleng tao na lang. Mga simpleng nila lang. Na tayo pa kaya, diba? Na wala pa talagang ganun sa kataas na kalalagayan. So again, ulitin ko lang, na normal lang po yan. Yung mga nararamdaman natin, bigat na yan. Ang hindi normal, ulitin ko lang para ma-review kayo. Ang hindi normal is yung kapag na-tison ay hindi na bumabangon. Tawag. Sabi dito, may research na naman. Actually, hindi research to, article talaga. No? Kasi curious din ako kung anong comment ng iba. Kung anong epekto ng sadness sa pagsimba. Sino ba dito yung nakapag-attend na ng simbahan pero alam nila sa sarili nila malungkot sila ng time yun? Meron na po ba? Na alam mong umaga pa lang malungkot ka na eh, or kahit Sabado pa lang malungkot ka na, tapos nag-attend ka pa rin ng Sunday. Meron na bang nakatry na? Ayun, medyo nagkaka-amen na, no? So marami-rami. Tama yung research, more than 60% ng tao sa church, kailan ka nararamdaman. Meron siyang sinasabi dito sa isang article na 10 reasons why depression makes church hard English. Sa Tagalog, may 10 reason daw kung bakit yung depression ay parang pinapahirap niya yung pag-attend ng church. Kasi di ba meron tayong mga kapatiran na nalungkot, di nag-attend. Tama? Kaya tinatanong ko kanina, sino hindi nalungkot tapos nag-attend ng church kasi baka makarelate kayo, no? Pero doon sa 10 yun, isa lang yung kinuha ko, isa lang yung hiniram ko doon sa author. Ayan ang sabi dito, no? Ang reason na yun, sabi niya, a feeling of separation from God. Naintindihan niyo po ba yun? A feeling of separation from God. So, sa madaling salita, kapag pala nalulungkot tayo, nagiging mahirap yung pag-attend ng church kasi
nakaka-feel tayo na parang malayo tayo sa Diyos. Kaya narinig niyo yung kaninang in-explain ko nung binasa natin yung 42, na parang sa chapter 42 na to, nandun yung pagnanais na makakonekta muli. Di ba? Kasi pag nandun pala tayo sa malungkot na feeling, parang feeling natin, sabi niya, a feeling of separation from God, na parang pag malungkot, parang layo natin sa Diyos. Nasi-feel na rin po ba yun? Di ba? Yung umiiyak ka na, pero parang hindi mo pa rin ma-feel yung connection. May nakaka-relate pa po ba? Baka ako na lang talaga yung dito eh. Ako na lang yung malungkot. Pero pa po ba yan na nakakaranas ng lungkot? Hindi po natin dinanais na dumami yung malungkot ha. Pero baka lang mamaya ako na lang pala talaga. Mali pa rin 60%. Wala mang 1% ako eh. Diba? So sabi nga, isang reason nga daw yun, a feeling of separation from God. Kung bakit siguro hindi nagsisimba yung mga taong malungkot, or bakit hindi nila ginagawa yung ministry nila. Or kung ginagawa man nila, hindi nila nagagawa ng parang dun sa pinaka-desired na quality. Tama ba? Kasi actually ako, hindi naman sa lungkot, pero pag pagod minsan, dahil siyempre, papractice kami ng 8 o'clock, tapos hanggang almost 10 nakatayo, tapos nag-preach pa ako ngayon. So yung likod mo medyo sumusuko, di ba? Parang gusto mong gumanon o kaya umupo. Yun nga, parang pag mga ganong times, kung pag ganon kahaba yung tayo, parang, alam mo, hindi mo, yung chord mo, tapos ulit-ulit pa, puro chorus si Kuya JP, chorus, ano. Ulit-ulit yung chords mo, parang, susuko na yung tuhod mo, may hinapakan pa akong ganon. Lagi, na-imagine nyo ba? Parang, kahit na gusto mo pang i-push, kasi yung pagod ng katawan, siguro, tapos baka mamaya malungkot ka rin pala ng konti. Diba? Kasi di naman siguro tayo para sa mga drama na yung kagising pa lang. Ay, what a nice morning. Kasi may mga ibon na angat, may bulaklak, bubuka. Diba? Di tayo fairy tale, diba? Alam naman natin yung reality na pagbangon mo, diba? Titingin ka muna eh. Parang, may Sunday na kayo. 5 minutes. May mga ganun eh. Diba? Pero hindi tayo yung na parang everyday naman laging ganito yung saya mo. Hindi naman parang lumulundag-lundag ka lang sa paligid na parang si Snow White tapos may 7 dwarfs na lalabas. Ulitin lang natin na yun nga, nag-agree naman kayo na kapag malungkot tayo, nakaka-feel tayo ng parang separation from God. Ang next naman natin pag-uusapan, kung kayo na sadness, under pa rin doon sa una yung kamusta yung feelings natin. So, ito, second part ng pointer na yan, bago tayo lumipat sa pangalawang pointer. Pag-usapan naman natin about sa anxiety or takot. Pwede rin takot, no? Pagka connected lang naman yung dalawang yun. Kasi lagi magkadugtong yan. Kapag malungkot tayo, dumarating din yung worries, tama? Tama po ba? So, actually itong anxiety, hindi ko na siya talaga pinahaba kasi sabi nga natin magkakonekta lang. No? Kasi minsan, or madalas, kapag pumasok na yung kalungkutan sa atin, pumasok na sa loob-loob natin, sa isipan natin, sa puso, nagsasanga-sanga na yan. And ang isa sa magiging resulta niyan ay yung pagkakaroon nga ng feeling of anxiety o yung takot sa hinaharap. Iba kasi yung fear. Yung anxiety, takot siya sa parang mangyayari pa lang. Yung fear, nakalimutan ko na yung pinaka-definition sa amin, no? Pero parang ang pagkakagidiw isa sa generic or pangkabuoang term din kasi yung fear parang kasalukuyan. Okay? So anxiety, di ba pumapasok yun? Yung parang kakain kaya ako ng 3 beses bukas or 4. Ang pinakabahan ka. Saan doon yung bilang ng kakain mo? Natatakot akong baka 3 lang. Wala akong merienda, hindi abot ng 5. Di ba? So, pwede rin yung anxiety na kukuha natin sa mga common or typical sample natin. Mga bills. Lagi naman kasi sa financial talaga yung nagkakos ng anxiety sa atin, di ba? Lalo sa mga matatanda. Pero para may iba, sige, sa akin, halimbawa, ako personal ko na lang. Parang after ba mag-graduate, halimbawa yan, sabi ko, last week ko na lang this week,
Parang, oh, what's next? Wala naman sinabing teacher ko sa akin, saan ako mag-apply eh. Hindi nakasama sa lesson namin. Parang kang inakay hanggang bundok. Nung nasa bundok ka na, o ikaw nang bumaba, kaya mo na yan. Parang ganun. Iniwan ka na eh. So ako, isa sa masasabi mo anxiety ko rin, or worry sa buhay, na parang, anong gagawin ko sa buhay ko? Paano ako yayaman? Ganun. Pangarap ko, may bahay akong ganyan, may 3 akong kotse. May panggas pa nga lang, ang hirap na, di ba? Paano pa kasi yung sasakyan na ginagas? So, sabi sa tatay ko ata, sa nanay ko, pag ako nagtatrabaho, bibili ko yung motor na gusto ko. Eh, ayaw nyo kong bilan, akong bibili, sabi ko. Eh, nakita ko yung presyo, 300,000 megit, almost 400,000. Tapos mag-apply akong entry level, kikitain ko 15,000. May tax ka pa. Eh, tapos magta-tax ka rin. Hindi ko sinasama ng tax, ha? Pero kung 10% yung sa tax, 10% yung sa church, eh, 80% na lang natitira sa'yo. Tama? So baka siguro hanggang magti-30 ako, nandito ako sa bahay namin. Or hindi lang 30. Baka hindi na ako alis dito. Pero nag-guess ko, diba? Maraming pwede maging reason para ma-anxious tayo. Pero ulit-ulit naman natin naririnig, no? Sabi dito sa... Meron akong 3 verse dito. Sabi dito, nakaka-motivate daw itong 3 to eh. Actually, 15 to. Humihiram lang din ako doon sa online kasi parang tinitignan ko talaga yung nila suggestion. Hindi ko po kinukuha online yung message, ha? Yung lang nila parang anong point nila dito or anong justification nila. Pero dito sabi, may 15 sila na binili na parang pwede makaka-motivate sa atin. And ito, may 3 dito kinuha ko. Sabi niya sa 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Diba? Natatakot ako. May anxiety ako. Narinig mo yun. Okay, wala na. Hindi naman ganun kadali nangyayari yan na parang narinig mo lang yung verse na yun. Eh, lalakas na yung loob mo. Tama ba? Parang ano lang yun eh. May nagsumbong sa'yo na alam mo yun yung mga pag may kaibigan tayo, sinabihan natin ang problema. Hindi, okay lang yan. Itulog mo lang. Ay, oo nga, no? Gano'n lang pala yan. Kung sana gano'n lang kadali sinusolve yung problem, eh, sana hindi na natin pinag-uusapan to. Yung pangalawa naman na verse, sabi dito sa may Romans 8:28, sabi niya, and we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Diba? Ang gaganda rin ng mga verses eh. Kasi ang tanong, pag binabasa natin ang naririnig, talagang inaangkin ba natin yung mga words na yan? Or talagang ina-assume ba natin na parang, oo, tama, mangyayari sa akin to, kaya dapat di ako malungkot. Ganun ba tayo? Na pag naririnig natin to, talagang namomotivate. Pero ba sa inyo? Tumatalab yun agad. So kung sino man yung tumatalab agad, no, pwedeng i-mentor mo yung mga katabi mo. Kasi yun talaga yung purpose ng mga verses natin. Pero aminin natin at sa hindi, alam naman natin sa sarili natin na hindi ganun kadali or makarinig ka lang ng ganito, eh okay na. Tama ba? Nasusundan niya pa po ba yung pinag-uusapan natin? Baka na-focus kayo sa 15,000. Saka yung, huwag niyo nakalamin yung motor, nakabibilan niyo pa ako eh. Honda siya, sige. So, ang pangatlo naman na verse dito sa Joshua 1:9, sabi niya, have I not commanded you? Be strong and courageous. Diba? Directly sinasabi, utos pa nga sa atin, sabi, diba? Have I not commanded you? Utos pala. So, kapag pala hindi tayo naging strong and courageous, parang nilalabag din natin yung utos ng Diyos. And di ba ito yung pinakasukatan ng Diyos sa pagsunod, yung obedience. Hindi naman yung quality ng gawa mo. Tama ba? Nandiyan pa po ba? Nakatanong ko lang kayo na, nawawala na naman kayo. Sabi niya, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go. Di ba ganda ng mga kahit nasaan ka man, nandun din ako. Diba? Pero pagka nakatayo tayo sa harap, tayo dito lang sa harap, nasa simbahan ka na, pero feeling mo parang wala pa si Lord na mag-pray ka na lang. Parang hindi ko pa niya sinasamahan. Or baka ikaw yung di naghahanap sa Kanya. Kasi di ba sabi nga natin, hindi naman lumalayo si Lord. Amen? Rather, tayo yung
lumalayo. Kaya itong sinasabi natin nasa may depression, yung isang reason bakit nahihirapan tayo magsimba kapag malungkot, yung feeling of separation from God. Ang totoo niyan, tayo lang talaga yung hindi malakas yung paglaban sa sarili natin nararamdaman. Hindi naman i-validate or hindi naman tinatanggi or sinasabing masama yung makaramdam na lungkot. Kaya na palang umpisa, di ba, lagi ko ang dinidikit na normal lang yan. And sabi din doon sa mga tinignan ko article na, kasi may ibang simbahan, lalo na yung mga makaluma, tsaka yung mga sabi natin may edad na yung mga nag-handle. Di ba, di naman kasi pinag-uusapan dati yung mga mental health na yun. Pag depressed ka, ayun, kulang ka daw sa prayer, gano'n. Kaya, ano lang, yun nga, itulog mo lang. Kaya, arte-arte mo, gano'n. Pero ngayon po kasi, no, sa mga, since nag-modernize din yung kumbaga, kailangan sumasabay din. And sabi ko ay parang ginagawa ko din, sinusubukan ko ang i-connecta. Hindi naman, sabi nga doon sa nakita, hindi naman kasalanan yung pagiging malungkot or pagkakaroon ng kalungkutan or bigat sa loob. Kasi minsan tayo, sobrang hard natin sa sarili natin. Actually, napag-usapan namin ito na. Pero mamaya natin yung mas pag-usapan yung expect ko sana. Pero napag-usapan namin sa Bible study na yung about sa ganun na parang sobrang hard natin sa sarili natin. Diba? Actually, next part na siya. Pero bago ko ilipat doon, yun nga, na parang tandaan nyo yun, parang napaka-hard natin na konting pagkakamali. Ang ano na natin sa sarili natin, parang wala, hindi ko na nagawa ng tama. O, example ko na lang, sarili ko. Diba yung bungad ko pala kanina, yung intro ko. Na parang nakapag-preach naman, nakapag-prepare, pero nalungkot ako. Masasabi ko, naging sobrang hard ko sa sarili ko nun, or parang naging antindi ko naman, na parang nagkamali lang ako, or nagkulang, parang ginano ko yung sarili ko, parang masasabi natin parang self-pity na rin yun Diba? Meron ba nagkaganon dito? Parang sobrang na ano sa sarili nila. Ang pangit ng gawa mo, bakit ganyan ka? Meron ba? Kaya walang gumagaling ulo, pinipigilan nila. Makapag tumango sila, malalaman nila, nagkaganon ako. Pero alam nyo, pag hindi nyo inamin sa sarili nyo yan, hindi nyo malalat go yung mga yan. Alam nyo, laging pinakaturo din sa amin. Kapag in-acknowledge mo na may ganun ka, or nasa ganun ka sitwasyon, doon pala magsisimula yung process para mawala siya. Pag in-acknowledge mong nalulungkot ka, doon pala magsisimula yung process para mawala siya. Tama ba? Kasi pag in-acknowledge mo yan, actually parang nasa 30% or 70% solve na yung problem mo. Or 50%. Basta nasa percent na yan. Diba? Imagine, in-acknowledge mo pala, pero almost solve na siya. Kasi na-identify mo yung problem. So kung hindi mo yung na-identify sa sarili mo na nakakaranas ka ng anxiety or sadness, siguro sa iba, depression. Pero yung depression po kasi, parang i-segue ko lang natin, ginagamit siya kapag diagnose ka talaga ng isang professional. Pero sa atin, sadness na lang gamitin natin. So kapag hindi mo in-acknowledge o hindi mo inamin sa sarili mo, tsaka hindi mo tinanggap na nakakaranas ka ng ganyan, hindi mo makakalis yan, di ba? Para sa mga may sakit lang, ayaw nilang tanggapin na may sakit sila. Ayaw nila mag-hospital, tama ba? Kahit na-identified naman na kung saan yung sakit nila, pero ayaw nilang tanggapin. Hindi sila nagpo-proceed sa treatment. So parang ganun lang din sa atin. Kung ayaw natin tanggapin na nakakaranas tayo ng mga ganitong emosyon, hindi sila makawala. Tama ba? So kung kayo po may problema, tumawag lang po sa hotline. Parang pang-consulta na. Anyway, yun nga, na napaka-hard natin sa sarili natin. I hope na nasusundan natin yung first part, no? Kasi mas bibilis tayo dito sa... Mas bibilis tayo sa mga next part. Kasi once na parang identified nyo ano ba talaga yung feeling nyo, sabi nga natin, ano yung feelings nyo right now. Pagka na-identify nyo na yan, no? I-connect na natin dito sa next. Kailangan, yung presence nyo tsaka attention nyo nandyan pa rin para mas maintindihan to. Kasi,
ang gusto ko sanang gawin nyo, kada may binibitawan ako, ina-assess nyo yung sarili nyo. Tanungin nyo lagi sarili nyo. Di ba kanina, yung unang tanong natin, di ba, kamusta yung feeling mo or feelings? Malungkot ka ba? Masaya? Or galit? Or may hinanakit, may bigat na loob, etc. Maraming feelings. Actually, kahit yung purpose, feelings din pala yun, sabi sa pagkakasearch ko. Pero, ang next naman natin, no? Na kung clear na sa inyo kung ano yung feel nyo ngayon, tignan naman natin yung, kamustahin naman pala natin yung sa ministry ng bawat isa. Okay, so second pointer natin ito. No? Kung kayo na, tinanong natin sa katabi, kamusta yung feelings mo ngayon, kamustahin mo naman siya, kamusta yung ministry mo. Kumunti, yun na nga kamusta. Kasi parang feeling ko talaga nakakita na ako na nakaganon eh. Baka hindi, baka sobrang lalim lang yung assessment sa sarili. Sobra lang yung pag-assess sa sarili. Kaya naman natin kakamusta yung ministry natin at saka kaya sa pangalawa, after ng feelings. Kasi, kung naalala nyo kanina, no, na yung kalungkutan na nakaka-apekto sa pag-isimba natin. Kasi feeling na natin malaya na kay Lord. So kung clear na sa'yo ngayon, kung yung nafe-feel mo, tignan mo kung yung nafe-feel mo bang ito, kung masaya ka man, malungkot, or takot, ano yung naging epekto niya sa ministry mo? Sige, kung may mga sagot kayo kanina. Diba, kung may sabugot dyan ng masaya siya, ano naging epekto niya sa ministry mo? Pag pinag-usapang ministry, hindi lang po yung pagtayo dito yan. Actually, if I'm not mistaken, pati sa family, tama po ba? Ministry din yan. Ang kaibigan, ministry din. So in short, pwede pa lang sabihin natin, ibig na kamusta yung ministry mo, pwede rin sabihin kamusta yung relationship mo sa mga tao. Tama? So halimbawa, pag masaya ka, kamusta yung relationship mo sa mga kapwa mo? Diba? Nahahawaan ba sila ng joy na yon? Or sinasolo mo? Or kapag malungkot ka, doon mo lang sinishare. Tapos kapag oras na ng kasiyahan, yun nga, sarili mo na lang. Ina-assess nyo ba sa sarili nyo? Susubukan nyo bang itanong? Pero ito, balikan na natin yung ministry, no? Kasi actually itong apat na to, nakafocus lang sa church muna. Kung paano yung connection ng nafe-feel natin sa church. So sa ministry, sabi dito sa una, no? Una, sub-pointer. Active ka pa ba sa church, sa ministry o sa gawain? So tanong din yun na dapat natin sagutin sa sarili natin. O unahin natin sa una, active ka ba sa church? Amen? O hindi? Amen. Napaka-active nyo na. Active po ba tayo sa church? Hindi pa rin talaga. So, 40% na lang yung active. Sila yung 40% na natira dun sa 60% na malungkot. Active pa ba kayo sa ministry? Ano kayang ministry? Amen ng mga to? Kayo nakakalam sa sarili niyo, no? Sabi natin kayo, hindi naman sa pagtayo lang yung ministry nila. Active pa ba sa mga gawain sa church? Thank you, honest kayo. Kasi, yun nga, ayokong pangunahan, pero kahapon kasi may discipleship and isa lang yung nag-attend. Praise God sa buhay ni Sister Justin. Hindi ako yung script dito ni Pastor para ng segue ng konti. Pero yun nga, at least honest kayo sa sarili nyo. Alam niyo naman na hindi kayo nakadating dito para mag-attend ng discipleship. Yung mga tapos na, okay lang na hindi. Kaya nga, ano ba, si Kuya JB, sila Kuya Joel, sa hindi pa ba natapos na? Hindi naman sila dumating ng maaga dahil dumating pa sila hapon para mag-practice. Pero tapos na kanil kasi sila, like, nadaanan na namin yan. Kung nga ako nagkakamali, twice na tama? Putol-putol lang minsan. Pero, still, kahit pa paano, nakakapag-attend ka. Hindi ko lang matutuwa ako na naging honest ba kayo, naging talaga kayo naging active sa mga gawain. Pero alam niyo po, no, isa sa ano kasi yan isa sa parang kinakawalan ng motivasyon, lalo na ng ating head. No? Kapag kayong ang dami i-announce, pero nasan tayo, di ba? Alam mo yung
Parang ano, parang kayo nagtatag of war, pero ikaw lang umihila. Ganun. O kaya minsan may tutulong na isa, may dalawa. Pero yung paghila nila, hindi 100%. Nasa 30 lang. Kasi masakit sa kamay pag umihila. Ang meaning na masakit sa kamay, pwedeng naapektuhan yung, yung trabaho mo. Kaya naapektuhan yung mga ibang schedule o kaya yung mga routine mo, di ba? Pero yun nga, ulitin ko lang na kapag gano'n na hindi tayo active sa gawain, malaking nagiging epekto niyan sa health natin. Okay? Again, hindi ko scripted na pumasok ka sa isip or pinapasok ni Lord sa isip ko na hindi po sermon to, to remind us na yun nga, maging active. Dahil sabi, active naman kayo sa church, di ba? Tsaka sa ministry. Actually, ministry nga yung malakas na nag-amen Pero magkakadugtong kasi yan, di pwedeng dito ka lang active, di pwedeng dito lang. Di ba? Kailangan sa lahat yun. Kung active ka sa church, in general na yun, part ng church yung gawain. Tama ba? Amen po ba? So siguro, hindi makapag-amen yung iba kasi alam nyo rin sa sarili nyo na sooner or later, hindi nyo rin kakayanin gampanan yung mga yan. Diniretso ko lang para baka dami ko pang sabihin, hindi nyo masundan. At diretso na lang, di ba? Kahit ako naman, pagka minsan, di ba, hindi ka mag-i-amen kasi baka pag narinig ka ng katabi mo, nag-amen ka doon, tapos di mo dinupad, sabi ko, di ba nag-amen ka na minsan, pupunta ka saan, tapos nasan ka? So, di ba? Kaya hindi ko alam kung matutuwa ba ako na honest kayo na hindi kayo nag-i-amen eh. Nalungkot na sila lalo. Kamusta yung kamusta naman kayo? Okay pa naman? Actually, ang purpose talaga ng message niyo umaga, hindi ko lang nasabi kayo ng intro. Dalawa kasi pwedeng maging nananado sa inyo. Wait lang, balikan ko muna. Ang purpose niya isa lang. Purpose pa lang to Yung purpose niya isa lang. Yun nga, is yung kamustahin yung bawat isa. Kasi nabanggit natin kayo na baka kailangan nyo nang may makikinig or mailabas yung nararamdaman. Pero, yung mga maririnig nyo, pwedeng dalawa yung maging epekto sa inyo. Kaya ng unang part, di ba, halos nakaka-relate tayo, tama ba? Kaya parang nafe-feel natin, may nakakaintindi sa amin, may nakaka-alam ng nararanasan ko. Tama ba? Nakarelate naman ba yung iba kanina? Amen po ba? Pero ito naman, yung pangalawa, actually, medyo negative side. Yung part na to, itong nangyari ngayon, na parang, kung kanina, nakaka-relate. Actually, ito, relate pa rin Kaso sa negative side, kung saan parang, alam mo yun, yung marirealize mo kung yung mga kulang mo rin. Diba? Alam ba, sa tanong lang na to, sa kamusta ang yung ministry. Siguro sa iba, marirecall na nila agad. Wednesday, pero ako din yung Bible study. Diba? Parang, automatic na papasok sa iyo na pagka narinig mo yung tanong na yun. Ngayon, nagkaroon ng discipleship, pero hindi ako dumating. Nasa sa iyo nun, kung yung magiging reaction mo, mas malulungkot ka ba or para magiging motivation sa iyo yun? Para mas gampanan yung ministry mo. Nakukuha niyo ba? Kumbaga wala naman akong binibigay na direct na utos sa inyo na mag-attend kayo or gawin niyo yung gawain. Kasi nakasalalay sa inyo yan Diba? Kaya sige, pipiliin ko na lang matuwa doon sa pagiging honest ng bawat isa na hindi kayo nag-i-amen doon sa bagay na alam nyo hindi kayo naman talaga ginampanan. And at least, bawas kasalanan, di ba? Mas masama naman magsinungaling. Diba? Nakukuha niyo pa po ba yung message ngayong umaga? So yun, ulitin ko lang na kayo nakakaalam na pagiging active nyo sa church. And sabi nga natin, isa lang yung purpose nito. Yun yung parang konsultahin or kamustahin yung bawat isa. And nasa sa inyo na kung magiging motivation ba to or lalo lang kayong malulungkot sa lungkot kasi nafe-feel nyo lalo na parang wala kayong nagagawa. Pero ano ba dapat yung mas ma-feel? Di ba dapat yung ma-motivate kayo na nare-remind kami ngayon na wala kami kinikilos dahil ba sa lungkot ko or sa anxiety ko hindi ko nagagawin yung ministry ko. Tama ba? Amen po ba? Babalik tayo sa sinabi ko kanina na alam niyo yung binanggit ko ngayon ang pinag-usapan natin sa Bible study. O ito, dahil hindi po lahat makakapag-attend. Kaya masasample ko pa kasi hindi niyo pa narinig.
Pero sa mga nakarinig na, no? Bali, ito yung time na nag-share si Sister Joanne na naging tanong, kumbaga na-develop yung tanong, ay, kay Sister Jo ba to? Or kay Ate Malu ata? Parang, or kay Ate Karen, nalito na ako. Bakit? Kay Ate Karen nata to? Or kay, masasasakay lang tatlo. Magre-react naman sila pag sila yun. So, ang tanong yung parang from 1 to 10, ano yung quality na pag-serve mo kay Lord? Tama ba sa'yo, Ate Karen? Kay Ate Karen. So, tinanong sa amin yan. Kasi usually, pagka nag-Bible study, nagkakaroon kami ng Q&A eh. Kaya nga lahat doon lumalayo doon sa nag-preach or nag-share. Kasi yung ikot namin, either pag ganon or pag ganon. So, kung nasa right ka, tapos napilipan nilang pag ganon ikot, una ka. Or pag sa left. So, yun yung naging tanong, no? From 1 to 10, ano yung quality ng pag-serve mo kay Lord? Kung kayo, narinig niyo yung tanong ngayon, ano yung sagot niyo sa isip niyo? From 1 to 10. Huwag niyo sisigaw, sa isip na lang. Baka malaman pa nung katabi, ma-judge pa kayo. Nagkasala pa siya. So, may sagot na sa isip. Meron na ba? So, dito papasok yung kanina, no, yung sa pagiging hard sa sarili. Dito na-remind kami na laging 10 yung rating na dapat talagang binibigay natin sa sarili natin kapag alam natin binibigay natin yung best natin. Amen po ba? Medyo bumabangi ako kanina, di ba? Kaya medyo sermon na yan, pang-motivate. Kasi actually ako, nung narinig kong in-explain ni Pastor tong part na to, parang napapaganon ako. Napakadalang yung hindi na sermon. Parang binalidate niya yung nararamdaman namin. Hindi ko alam kung nararamdaman ng mga iba yun, pero alam niyo naman si Pastor, usually, di ba, parang ganun yung mga message niya eh. Kasi parang yun yung nakikita niyang approach na parang matauhan yung bawat isa. Medyo malambing ako. Kaya medyo psychology pa, diba? Kaya medyo gumana lang ako ng konti. Kahit sermon yung dating, nilalambing ko. Kaya nga, pero nung narinig niya talaga namin yun, ako personally, na parang totoo ba to? Like, 10 ba talaga yung, kasi iba nagbibigay ng score sa sarili nila. 3, 2, may 0 pa nga. Ako medyo maangas ako, sabi ko 8 or 9, sabi ko. Ako natin pinamataas nun eh. Nung naririnig yung mga sagot nila, walang taas nung sa akin. baka iniisip nila, pang 8 or 9 ba talaga to? Pero yun nga, no, pang 10 pala talaga tayo. Diba? At yun yung kinagandahan. Kasi sabi naman, hindi naman tumitingin si Lord sa mismong product ng gawa natin. Hindi sinasabing pangitan natin yung quality ng gawa natin. Halimbawa, song leader. Hindi naman sinasabi na, sige, mag-line up ka lang kasi basta nag-line up ka, tsaka kumanta ka, 10 ka na. Hindi naman ganun eh. Kasi sabi nga ito, meron akong parang ganun lang. Nakatuon ng Diyos sa puso, hindi sa puso. Tama ba? And ganun din, no? God looks at our full obedience, not the audience. May patagline tayo ganun. Na, yun nga, hindi naman doon sa mismong output na. Kasi di ba may iba, actually sa mga ibang small church, yung mga ibang music team, yung singer nila, alam mong malayo doon sa mga talagang bigger church kasi minsan wala sa tono. Kaya hindi ganun nasa timing. Pero hindi ibig sabihin nun na yung nagiging ministry nila or ginagawa nila hindi nakalugod-lugod. Tama ba? Amen po ba? Kasi meron sa atin, di ba, mga kumakanta nga, key of C tayo, pero yung key niya, B flat. Huwag kalapit naman. Magkasunod lang yun. So, pero still, di ba, hindi naman ibig sabihin na hindi siya nagpupuri ng buong puso. Tama ba? And, di ba, alam natin yung example sa Bible, yung babae, or yung matandang babae ba yun, magkakakamali, yung nagbigay nung natitira niya sa lapid. Di ba? Yun na lang yung pera niya, pero pinagkaloob pa niya. Kumpara mo dun sa mga pinagkaloob ng mga mayayaman na parang tinga-tinga lang nila yung mga pera ngayon dahil sobrang yaman nila. Pero sino yung mas kinalugdan? Yung matanda. So, di ba? Medyo bumawi naman ng konti. Basta may ginagawa tayong effort and alam naman natin na buong puso natin ginagawa yan. At saka para sa Diyos.
Hindi naman sa para sa tao, no? 10 tayo doon. Diba? Plus 10, langit points. Diba? Kasi either 0 or 10 lang yung makukuha natin dito. Sa pagkakaintindi ko ng explanation, walang gitna. Basta may ginawa ka, kahit sabihin mong hindi mo na-fulfill ng 100%, 10 na yun. Basta yung puso mo, alam mong ginagawa mo para sa Diyos. Amen po ba? Kaya ako actually, na-remind ako nun na yun nga, di ba nung sinabi ko kanina, after ko mag-preach, nalungkot ako. Pero yun nga, naging reminder sa akin na parang tumayo ka pa rin naman And kung alam mo naman sa sarili mo na talagang na-busy ka Pero binigay mo pa rin ng Sabado mo, yung ilang oras na sana, nakahiga ka na lang. Diba? Binigay mo pa rin Hindi naman sinasabing kailangan buong linggo. Talaga nagbabasa ka lang, hindi ka magtatrabaho, hindi ka sa cellphone or what. Diba? Kumbaga, ibibigay mo pa rin yung best mo kahit na alam mong counting oras lang or ulitin ko lang, no? Sabi niya, hindi naman nakabase lang dun sa output natin. Rather, doon nakatingin si Lord sa ating puso at sa full obedience. Amen po. So, halimbawa ito, kahit na kagabi ko lang din ginawa, pero dahil inisip ko sa sarili ko na okay, 2 hours ko lang sa ginawa, pero alam ko na bigay ko naman yung buong kong focus sa paggawa ng message na to. Binibigay ko yung buong utak ko kumbaga sa pag-generate ng mga pointers and yung wisdom para alamin kung paano yung sequence na pag-share. Diba? Kasi ako, Monday to Saturday, wala akong clue kung paano ko i-share. Actually, hanggang ngayong umaga ngayon ko lang nakukuha itong mga sinasabi ko. Diba? Pero feeling ko ilang minuto na ako nagsasalita, pero saan ko makukuha yun, diba? And may kopyaman ako, pero binabasa ko na yung verse Hindi ko rin sinusundan yung mga nakasulat kasi maliliit din. Hindi naman ba malaki yung mata ko, pero ano yan, yung pag may flow na. Diba? Nandun naman yun So, ano ba sinabi sa prayer na yun? Na nagamitin lang ako bilang talwin sa luwa. Diba? And, ano naman Diba? Na sumusunod yung proseso na bibigay yung mga dapat sabihin, na pinapasok ni Lord yung mga ibang ideas na dapat ipaalala sa bawat isa. Tama ba? So, sana ganun din sa inyo yun nga, na i-welcome nyo rin naman yung mga naririnig. So, bago tayo lumipat sa next part, i-remind lang natin na kung ano may nakaramdaman natin, nakaramdaman ng lungkot, ng saya, or ng takot, dapat huwag maging reason yun para ma-affectan yung ministry. Amen? Kasi kung malungkot naman, mali mo sa pagganap mo pala ng ministry mo, dun ka makakakuha ulit ng sigla. Amen? Or kung nakakaramdam ka ng takot, siyempre, halimbawa, ikaw yung mag-share sa Bible study, pero that week, nakaramdam ka ng anxiety. Kaya ang pinapamessage sa inyo Lord sa Bible study is about huwag kang matakot. Hindi mo maka-challenge ka na parang i-apply mo na sa sarili mo yung message mo. Tama ba? And dahil doon, diba, na ano mo tuloy, parang nauna lang na-apply sa'yo, dapat nag-share mo sa iba. Kasi paano mo i-share sa iba kung ikaw, di mo ginagawa. Tama ba? Although ako, hindi ko pa na-apply talaga yung rest na. Kasi siguro ko kahit kayo, hindi pa na-apply yung agad Dahil sa daming kabisihan sa mundo. Ang next part natin, dito naman sa third pointer, yung tinatawag na, actually, hindi siya tinatawag na, kung kayo na kamustahin yung feelings, tapos pangalawa, kamustahin ang ano po yan? Ministry. Sa pangatlo naman, kamustahin natin ang faith natin. Magkakadugtong lang yan So kung yung feelings niyo pa rin ngayon is nasa lungkot, palagay niyo yung lungkot na yan, paano niya naapektuhan yung faith niyo. Okay? Ito, mag-example na naman ako sa Bible study. Si talaga nag-example ng Bible study kasi ilan lang kami. Ilan lang nakakaalam. Ito share na ako dito kung sino nag-share na ito. Si Ate Malu. This Wednesday lang. Tama, Ate Malu. May tanong na naman doon na nawawalan ba tayo ng faith kapag tayo ay malungkot? Sagutin niyo ulit sa isip niyo. Nawawalan ba ako ng faith kapag ako ay malungkot? Or kapag masaya lang ako, doon lang ako may faith?
Meron tayo sagot. Nandiyan pa po ba kayo? Okay, yeah. So, kung ano may sagot niyo sa isip niyo, no? Pero ito, share ko yung ako kung ano yung pagkakaintindi ko doon sa naging discussion namin. Medyo mahaba po kasi yun eh. Tapos pagod pa ako ng time na yun, talagang hindi ko na naiintindihan. Para po kasi nag-preach si Pastor ng time na yun eh. Anong oras namin natapos. Pero sa madaling salita, hindi. Yun ang pinakasagot. Tama ba sa mga nag-attend ng Bible study? Diba? Hindi naman hindi naman nawawala yung faith natin kapag malungkot tayo. Siguro ang point ng iba, parang yung a feeling of separation from God, kaya nga, sa unang pointer natin sa depression, na siguro nafe-feel lang natin yun kasi, alam ba, ito yung connection natin kay Lord. Nandito rin yung faith, diba? Pero parang si sadness, medyo hinaharang lang yan ng konti. Ito yung connection nyo. Kumaga sa Wi-Fi, nagkaroon ng pattern, kaya humihina yung signal. Sa mga, alam nila to eh, yung nagkakaroon ng interference, tama ba yung term ko? Nagkakaroon ng sagabal or parang pinapahina ng kalungkutan yung signal punta kay Lord. Nakuha niyo ba? So, pero sa yung niya, hindi naman in actuality, hindi naman talaga nawawala yung faith. Ang lang, mas parang napapangibabaw lang sa atin yung lungkot. Tama ba? Hindi lang pala lungkot, pati yung anxiety o iba pang feelings. Kasi minsan sa sobrang saya din natin, naapektuhan din yung faith, di ba? Kaya pag sobrang sagana ka, naapektuhan din yung faith. Hindi ko lang nalagay dito yung Bible verse na yun, pero di ba sinabi rin ni Haring David yun, huwag mo akong pasaganayin kasi baka makalimutan. Tama ba yung term ko? Baka makalimutan kita. Or kapag na naman pinahirapan siya, baka sumpain niya si Lord. Tama ba? So dapat lagi lang din nasa gitna. Not all the time na sobrang saya, not all the time malungkot. Diba? Pagdating lang po sa pagdating lang sa feelings, pero hindi pagdating sa faith. Kasi napag-usapan din namin ng gabi yan na walang lukewarm or maligamgam. Pag mainit, mainit. Pag malamig, malamig. Sa faith. Pero pag sa feelings, huwag laging sobrang saya, huwag din naman sobrang lungkot. Kasi di ba, yung isang hari nga, dun sa John ba yun, yung sa sobrang saya niya, nakuha niyang ipangako lahat. Ayun, pinapugod yung ulo ng kaibigan. Di ba? So, sometimes yung sobrang saya nakakalit sa atin sa kapamakan. So, ulitin lang natin, no, na hindi tayo nawawala ng faith dahil lang sa emotion. Kasi, sabi dito, faith is about trust, not always emotional state. Hindi lang yung kasalukuyan natin emosyon. Kasi sa sample nga, no, ano ba si Job? Noong mga panahong nararanasan niya yung mga pagsubok sa kanya. Di ba hindi naman siguro siya masaya nung time na yun na nararanasan niya yung mga paghihirap na yun. Tama ba? Pero still, di ba, may part doon. Actually, most of the story, hindi naman nawala yung faith niya. Tama ba? Nandun pa rin kahit anong paghihirap yung dinanas niya. And ganun din, no? Si Peter, nung lumalakad siya sa tubig. Diba? Nagkaroon siya ng takot. Pero ano sabi sa kanya ni Lord, di ba yung parang ito, wala rin kasing reference ko dito, no? Kumbaga naalala ko lang yung story, kaya hindi ko alam yung exactong part. Pero doon din, tama, di ba? Correct me if I'm wrong. Pero doon din sinabi na parang napakalit lang yung pananampalataya. Pero hindi naman sinabing wala kang pananampalataya. Sinabi lang maliit, pero meron pa rin. Tama ba? Isang word lang yung pinagkaiba, pero yung meaning nila, magkaiba. Di ba? Hindi naman sinabi ni Lord kay Peter na porque natakot siya nung lumalakad siya sa wala na siyang pananampalataya. Maliit lang. Tama? Pero hindi sinabing nawala. Actually, gusto ko rin example kay Jesus kaso hindi ko sure kung saan papasok doon yung faith. Di ba kahit siya nakaranas na ng lungkot nung alam niyang malapit yung oras niya. Kasi may term pa nga na ginamit yun, parang talagang umagulgul parang malapit din sa marugdog. Nung talagang dumudulog na siya sa Ama. Dahil nga alam niyang nakakaranas siya ng hirap na in the first place hindi naman niya deserve. Tama ba? So, imagine even si Jesus pa lang nakakaranas ng ganong lungkot. And most likely baka may luha rin na umaabot ng bibig. Nasusundan niyo pa po ba yung message natin sa umalang ito?
So, tingnan lang din natin sa Hebrews chapter 11, verse 1. Kumbaga, what is faith ba? At sabi dito, sa Hebrews 11:1, sa version ko, sundan nyo na lamang po sa inyong mata. 1. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ulitin ko, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Pero hindi naman sinabi ng chapter 1 verse 1 na ito na ang pananampalataya ay katiyakan na mangyari ang ating mga inaasahan at paninindigan depende sa ating emosyon. Hindi naman ganun yung sinabi, di ba? Ang sinabi niya dito na mangyayari yun dahil sa paninindigan natin tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi dahil sa emosyon. Tama po ba? So yun yung simpleng sagot na hindi nawawala yung faith dahil sa emosyon lang. Nakuha po ba natin? Pero still, no? Siyempre, sabi nga natin kayo na yung kay Pedro na nabanggit ni Lord na maliit yung faith niya. So, kahit pa paano, hindi nawawala sa base sa emosyon. Pero, naapektuhan pa rin niya. Na siguro, eventually, mawawala na. Nakuha niyo ba yung part na yun? Nandiyan pa po ba? Pwedeng hindi nga nawawala kapag malungkot tayo, pero pwedeng sooner or later, kapag di tayo nakabangon mula sa lungkot, mawawala yung faith na yun. Tapos, maapektuhan din yung church mo, yung ministry mo, at yung gawain. Dahil, doon sa simpleng lungkot, ang hindi simple, dahil hindi pala simple ang lungkot. Dahil doon sa lungkot, na hindi na-resolve. Para sa anxiety na hindi na-resolve. Kaya, again, no, bilang sa title naman natin, kapatid, kamusta? Diba? Pwede natin konsultahin yung mga alam natin kapatiran natin na nakakaranas ng mga ganito. Hindi ko alam kung sino. And, yun nga, pinasok lang naman ni Lord sa aking isipan to para maging reminder din sa bawat isa na sino pa ba yung magdadamay-damay o magkakaramay kung di tayo lang din naman. Di ba? Tama ba? Dahil kaya ang kapatiran or kapatid. Tama? Dito tayo sa last part, no? Dahil may napahaba-haba na naman ako. Na okay na, kamusta ang feelings, kamusta ang ministry, kamusta ang faith. Ngayon, kamusta ang relationship kay Lord. Nakita niyo yung pagkakadugtog-dugtog nila. Actually, connected na naman to sa una, doon sa feelings. Kasi sabi nga natin, na kapag malungkot tayo, nakaka-feel tayo na parang nakaseparate tayo kay Lord. Tama? So, kung kamusta ang iyong feelings or relationship kay Lord, ngayong malungkot ka, or masaya ka, or natatakot, ano kayang status ng relationship niyo? Tanong na naman po yan, no? Na dapat natin itanong sa sarili natin. So, sabi dito, nakakapag-usap pa ba kayo ni Lord? Diba? Naririnig mo pa ba ang mga tugon niya? O nasa Diyos pa rin ba yung tiwala mo? Kahit na malungkot ka, or nakakaranas ng lungkot at saya. Yan na lang natin, no? I-assess natin sa sarili natin. Punta tayo sa Psalm 42 verse 11. Ito yung parang magiging pinaka-focus natin na verse dito sa pointer na ito. Sabi niya sa 42:11, no? Basahin ko sa version ko. Binasa na natin kayo yung first part. Sabi, bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala. Siyang aking aasahan. Magpupuri akong muli, pupurihin mo walang humpay, ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Makikita natin dito na hindi naman directly pinag-usapan yung relationship kay Lord. Diba? Wala naman siyang pinag-usapan talagang diretso kapag doon sa relationship kay. Pero makikita natin dito na kahit nag-question siya dun sa first part, di ba sinabi niya, bakit ka nalulumo o kaluluwa ko? Dito sa akin, bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Kahit kasalukuyan nakakaranas siya ng kalungkutan or ano, binawi niya sa next part na Diyos, ako'y may tiwala. Di ba? So sabihin niyo, kung kukonekta natin sa relationship kay Lord,
parang sinasabi lang dito na kahit malungkot siya, hindi niya papabayaan na parang dahil sa kalungkutan na yun, malalamon na siya. Or talagang tatabunan na siya na parang pati yung relationship niya kay Lord maapektuhan yung pagsamba niya. Kaya nga sabi dito, di ba? Magpupuri akong muli, pupurihin walang humpay, ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Nandun pa rin ang parang perseverance niya para bumangon mula dun sa parang kasalukuyang nararanasan niya or nararamdaman. And sana maging reminder sa atin yun na maging ganun din tayo. Tulad ni Haring David na sumulat daw ng Psalm 42. Actually, miniskip akong basahin na isang verse dun sa may Psalm 42 verse 4. Under sana to dun sa sa may kamusta yung ministry. Ayoko lang palampasin kasi alam naman natin yung Bible, napakatagal ng sinulat nito. Pero tingnan niyo yung part ng verse 4, no? Na palagi ko makaka-relate naman yung bawat isa. Sabi kasi sa verse 4, no? Na babasahin mo dahan-dahan, nagdurugo ang puso ko. Tandaan niyo, under ko sa ministry. Nagdurugo ang puso ko habang aking maalala ang lumipas na kahapon lagi kaming sama-sama. Papunta sa templo ng Diyos na ako ang namumunan. Pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit na masaya. Nung binasa ko kagabi yun, parang so kung si Haring David man yung sumulat na ito, na parang dumating talaga sa time na pati yung pagsisimba niya naapektuhan. Kasi nakita yung sinabi niya na nadurugo ang puso ko. Ang bigat nun, di ba? Hindi lang basta-bastang lungkot. Nagdurugo ang puso ko kapag aking maalala ang lumipas na kahapon. Lagi kaming sama-sama papunta sa templo ng Diyos na ako ang namumuna. Imagine siya pa yung parang pasimuno pagka magsisimba sila na kumbaga sa case natin dito, parang siguro ikaw yung dating sobrang init. O tara, magsimba tayo. Malilate na tayo. Pero makikita natin sa verse na ito na nawala yun. Tama? Marahil dun sa mga kalungkutan or takot at saya na nararamdaman nga nila o nung sumulat nito. Binalikan ko lang, binalikan ko lang sa ministry kasi konektado naman lahat yan Pero yun, nakita nyo na dati pa lang pala ganyan yung mga members sa church na pagka nakakaranas na ng lungkot, nawawala na. Pero sana maging katulad tayo ni Haring David dito or kung sino may sumulat nito na subong 42 na ito, talagang sinisikap pa rin niya na makabalik doon sa presensya ng Diyos. Amen. Kahit na nakakaranas ng mga pagsubok or kalungkutan. So, dahil napahaba na rin po tayo, tayo naman sa conclusion. Na kung saan, sabi nga natin, hindi layunin ng message na ito na i-tolerate yung mga mali natin. Hindi naman sinabi na, halimbawa sa ministry na yun, hindi naman ibig sabihin na sinabi natin kung lagi tayong hindi na natin ibibigay yung miss, di ba? Hindi rin naman sinabi na kumbaga, in short, hindi naman yung message ito, hindi naman yung purpose niya is parang i-tolerate tayo sa mga mali natin na parang okay lang pala yung ganyan, okay lang pala yung ganito. Pero instead, dapat maging source ng motivation yung message na ito. Kahit anong lungkot mo, kahit anong takot, kahit anong saya, or anong emosyon na nararamdaman mo, na huwag mong hayaang maapektuhan nun yung ministry, yung faith, and yung relationship mo kay Lord, lalo na. Amen po ba? Pero still, kaya nga, yung unang-una natin yung feelings, no? Parang lagi natin pakasiguraduhin ano ba yung nararamdaman natin sa kasalukuyan. Ito pumasok na sa isip ko ngayon, no? May tawag na parang mindfulness. Alam ko, nabanggit ko na sila dati. Mindfulness, parang pagiging aware mo sa kasalukuyan mong nararamdaman. Kasi kapag hindi mo muna inisip kung ano nararamdaman mo, parang yung sinasabi kong manager na bigla siya nag-resign. Same thing. Na what if ikaw, nakaramdam ka ng lungkot? Actually ako, nung sinasabi ko kanina na nalungkot ako sa quality ng preaching ng last time, sa isip-isip ko, sabi ko, ayoko na, hindi na ako uulit. Literal, kasi mananagot ako di ba? Na hindi ko nabigay yung best ko, tsaka yung mga lumabas sa bibig ko, baka wala namang nasa Bible or kontra na. Kaya actually ako, ayoko na umulit kasi nakakakita ako ng pattern, baka sa second Sunday na naman ng June.
Pero makikita natin, no? And kung sakali man na ma-assign ulit, sa Lord lang din naman tayo ulit hihingi ng message. Tama ba? So again, no? Na hindi ito para i-tolerate tayo. And hindi ito dapat gamitin excuse, no? Pero still, again nga, i-assess natin ano yung nami-feel natin. Sabi sa James 2:23. Last verse na po natin ito. Sabi dito, natupad ang sinasabi ng kasulatan. Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. At dahil dito, siya ay itinuring ng Diyos bilang matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. So mga dinaranas natin, no, sa pagsubok, sa kalungkutan, sa takot, saya, na lagi natin alalahanin na meron tayong kaibigan. Hindi man ito yung actual ng mga katabi mo ngayon, pero lagi nandiyan yung Diyos na kaibigan natin. Tama ba? And bilang kaibigan, no, ang kaibigan ay maasahan, ang kaibigan ay masasandalan, ang kaibigan ay nakakaunawa, ang kaibigan ay tapat, at ang kaibigan ay sa Diyos lamang matatagpuan. Amen. Ito lang. Ayan, so, salamat Brother Joshua sa magandang message, sa reminder na always natin kamustahin yung bawat isa kasi hindi natin alam kung ano yung nararanasan nila. Share ko lang, last week, may nakausap akong friend, tapos sabi niya, parang hinihintay ko na may kamustahin niyo ako, pero hindi niyo ako kinakamusta. So parang na-remind din ako na, yun nga, kinakamusta natin yung faith, yung ministry and yung relationship. Lalo na yung kapatiran natin kasi malay mo nanghihina na pala siya. Nakasmile lang siya pag nakita ka niya, pero deep inside, may nararamdaman na pala siya. So, yun, it's a reminder to all of us na lagi natin kamustahin yung bawat isa. Especially, tapikin mo lang yan or kailangan niya pala ng hug. Malaking bagay na yan sa tao. So, if wala na po, tayo po